Mga kabutuanon, ani nga mga pahinumdom o warning signal nga dapat ninyong mahibaluan. Intensity 1. Dili mabati ang pagtayog sa yuta. Intensity 2. Mabati ang hinay nga pagtayog sa yuta hilabi na sa mga tao nga nasa gawa sa panahon sa linog. Intensity 3. Mabati sa mga individual sa gawas o nasa sulod o hilabi na sa mga nasa taas sa usa ka building. Intensity 4. Mabati sa kadaghanan nga nasa gawas o nasa sulod ay makita nga mulihok ang mga bintana o pultahan sa maong intensidad. Intensity 5. Mabati ang pagtayog sa kadaghanan adunay mga buak nga mga butang. Kahadlok ang bation tungod sa kusog sa pagtayog. Mulihok ang mga furniture sa balay o establishmento. Intensity 7. Negligible damage sa mga buildings labi na sa maayo nga design o construction. Slight to moderate damage sa mga well-built construction. Posible nga pagkaguba sa mga poorly built or designed structure. Intensity 8. Slight damage sa mga specially designed structures. Pagkaguba sa mga ordinary construction, may tabusab ang partial collapse niini. Bantayan usab ang pagtagak sa mga monuments o dingding. Intensity 9. Klaro nga damage sa mga specially designed structures. Lakip usab ang paghugno sa mga substantial buildings. Intensity 10. Ang pagguba sa mga well-built wooden structures. Lakip usab ang pagguba sa mga masonry o frame structures kan dunay mga foundations. Mga kabutuanon, atong dumdumon nga ang andam nga pamilyang Butuanon luwas sa unsamang peligro. Magkita usab kita sa laing episode sa Linog Alerto, tutok lang dinhi sa Butuan City, PIO. Heavenly Father, we humbly come before you, seeking your guidance and wisdom. Lord, bless the city government of Butuan and every public servant entrusted with a duty to serve our community. Grant us clarity in decision-making, integrity in every action, and compassion in every task. Shield us with your protection as we work for the good of our people. Strengthen our commitment to deliver honest, efficient, and quality service. May our efforts reflect your justice, peace, and love. All this we ask in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide. Above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light. From tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A
place that welcomes with warmth in its depth. This is Boot One, a story alive. Come and see. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan aksyon, Teleradyo. Mayong hapon mga kabutuanon, sa matag balita adunay istorya, sa matag isyo adunay aksyon og sa matag butuanon adunay tingog. Kini ang Butuan Aksyon Teleradyo hatod kaninyo sa Butuan City Public Information Division. Live kita sa atong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako si Richmond Dinayan, yung kaabag sa serbisyo. Og ako si Gracial Gorgoya. Ang trabaho maoy pagpaabot sa tingog sa katawhan, pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlong Webes na usab mga kabutuanon July 2, 2026. Ayaw kalimot mga kabutuanon sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamay mo sa kamong mag-comment, maghatag sa inyong opinion o sa inyong mga pangutana or sugyot diha sa atong comment section. Kaya ang inyong mga pangutana o mga opinion o inyong suggestion importante na kanamo. Sa station diha pasadaghan pang mga detalye sa atong isgutanan karong adlaw. Kini inyong Butuan Aksyon Teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. On aksyon, Teleradyo. Ano na mga highlights sa mga pangitabo sa City Government of Butuan. Una, mas daghang bag-ong classroom ang matukod sa Butuan. Human mipirma ang City Government of Butuan o Department of Education sa Supplemental Memorandum of Agreement alang sa 2026 Basic Education Facilities Program. Ubos sa maong kasabutan, ang City Government of Butuan mo'y mangulo sa pagpatuman sa proyekto alang sa pagtukod sa mga bag-ong classroom o pagpalit sa gikinahanglang school furniture para sa unom ka public school. Kini nga mga kalihukan pagatumanon pinaagi sa pondo nga gitugyan sa Department of Education o eksklusibong gamiton alang sa maong proyekto sumala sa mga lagda o kondisyon nga gilatid sa maong kasabutan. Apil sa proyekto ang usa ka 4 classroom building, usa ka 2-story classroom building ug upat ka 2 classroom buildings tumong niini nga maminusan ang congestion sa mga classroom ug makahatag og mas maayong lugar sa pagtuon alang sa mga estudyante. Gilatid usab sa supplemental MOA ang mga responsibilidad sa DepEd ug sa City Government of Butuan sa pagpatuman sa proyekto, pagdumala sa pondo, pagmonitor sa trabaho ug pagsiguro nga sakto ang paggamit sa pondo. On aksyon, Teleradyo. Sa laing bahin, mas mapadali na ang pagkuha sa assistance ubos sa Integrated Social Development Assistance Program kun ISDAP.
Human gitapok sa City Executive Management Department, Public Sectors Affairs Section ang mga partner hospitals, funeral service providers, pharmacies o medical institutions sa syudad alang sa ISDAP Implementation Review. Atol sa meeting, gipresentar sa POBSAS ang datos nga napakita nga kadaghanan sa mga nangayog tabang pinaagi sa programa ng inhanglan og ospital, medical o pagpalubong. Iklaro usab sa POBSAS o mga partner institutions ang mga kasabutan nga naa sa Memorandum of Agreement aron mas habsay ang pagpatuman sa ISDAP. Gipahigayon usab ang workshop aron mahibal-an ang mga challenges og issues sa programa. Pinaagi niini nakahatag ang mga partisipante og mga suggestion og measures aron mas mapadali og mapaayo pa ang serbisyo alang sa mga benepisyaryo. Magtinabangay ang SAMD POBSAS og mga partner institutions sa pagsunod sa eligibility requirements, reporting procedures ug uban pang kasabutan aron masiguro ang padayon og tukmang paghatag og assistance sa mga butuanon. Agod aksyon, kini radyo. Dugang public advisory lang mga kabutuan nga gi-lift na partner no. So good karon si Manaha gi-lift na sa city government o Butuan ang 4-day on-site work o 1-day work from home arrangement pinaagi sa Executive Order number 069 series of 2026. Pasabot ani partner, do na nay trabaho atong city government o Butuan gikan Lunes hangtod Biyernes. Kung sa una partner naanda nila nga Biyernes walay opisina sa ato ang City Hall. Karong si Manaha sugod karong Biyernes abli na ang tanang opisina sa City Hall. Kaya kani nga pagbalik partner sa 5-day on-site work schedule gihimo aron mapauswag ang ato ang operational efficiency, supervision, coordination o public service delivery sa City Government of Butuan. Yes. Pero amo nagyawag ang publiko partner no nga syempre bisan og Monday to Friday ato ang trabaho ato gyapon i-observe atong regular office hours gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon lamang ang ato ang operation sa ato ang Butuan City Hall. Salamat mga kabutuanon. O gatagi sa pagbalik sa Butuan sa Teleradyo Tinsgutan Cardlawa ang may tuod na sa selebrasyon sa Nutrition Month sa pagbalik sa Butuanon Aksyon Teleradyo. Agod aksyon, kini radyo. The path I'm taking may be uncertain, but I could never go back, and to move forward is all I have. My existence was concealed, but I am now at liberty. In favor of mobility, moving around to and fro in any way and every way. Seek the heights and depths. To be the venue of life's leisure offering, nourishing one's body and soul. From where it is taken to where it goes.
I wanted you to remember. Maybe I am a big part of your history, but it's the harmony of the past and the future I long you to recall. Even from afar, they know me. But do you? Do you really know me? Programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon, teleradyo. Okay, welcome back sa itong programa. Og karong bulana, partner, kay atong gisaulog ang Nutrition Month. Nutrition ta karon, partner. Yes, oo. Kumusta man Every imong panglawas? July. Oo. Kumusta man imong nutrition? Very, Very maklaro healthy. man. Maklaro man. Oo. You eat vegetables and fruits? Yes, of course. Ah. Mo ginatong nila kaon tag gulay, mo kaon tag prutas, mo inom tag Proteina. tubig. Correct. Tubig. Always drink Fiber, water. protein, Fiber. yes. No? Pero kasagaran sa itong mga kabataan, mahilig og junk foods. Oo, mo gina. Miskan kita, mga dagko. Yeah, bito no. Sa atong snacks, mo gina atong ginakaon. Ang mga junk. Grabe naman ang junk ang kanunoy. Bitaw, kidding aside, no, kay karong hapon, ato lang iparelax atong mga bisita kay mga, are they first timers sa ato ang programa, partner? Si Ma'am Lovely na ato nang So okay na ni si okay ma'am. na. Pero si Ma'am Maris, First time ni mo, ma'am, no? ang bantog ra si Ma'am Maris. Murag na kuan si ma'am. Nilagat ang iyong mata. Bitaw. Ato ning ikuan si Ma'am Maris, dili siya ma-relax lang si Ma'am Maris, no? Ma'am, okay ra ka, ma'am? Water. Tubig, oo. Sige, bitaw. Partner, pailayla na itong mga bisita today. Yes, partner, no? Ato makauban karon sa live si Ma'am Lovely Cuenca o si Ma'am Marisa T. Calendreno ang mga Nutritionist? Yes. Sa atong dakbayan. Sa atong dakbayan. Oo. No, sa atong City Health Department. Good Alright. afternoon, Good afternoon, mga mga ma'am. Okay, maayong hapon sa tanan, no? Especially sa atong tigsubaybay sa Tili Radio Butuan. Good afternoon, madiyaw gahapon ka natong tanan. Okay, si Ma'am Maris Dabe, pasulayan. Hi, Ma'am Maris. Hello po, maayong hapon sa tanan nga taga subaybay sa ato ang programa. Alright, thank you. Ma'am, daghin ang utana unsa day ning Nutrition Month ug nganong importante kini sa matag pamilyang Butuanon. Kaning every month of July, no? Always Odo. magita kahit sa mga schools, no, nagi mga activities for nutrition. Nganong importante man sa matag pamilya. Oo, no? Kada tuig yun di, annual celebration yun di nga atong gi sa ulog ang Nutrition Month, kada month of July. So, gina sa ulog nato ang Nutrition Month, no? Tungod kini, nagpahinumdum ka nato sa pagkaon og mga healthy nga mga pagkaon. Kay tungod di ani, makakabuot ta og saktong panlawas, ligon, og more much stronger nga isip usa ka kuan tawhan isip usa ka trabahante, pamilya or even sa community makahatag yun tag makabuild tag stronger, healthy butuan. How about sa mga bata, Ma'am Maris? Like for example, kung poor ang iyang nutrition, dili kay siya gakaw pamahaw, kung mato siya school, unsang effect ana sa bata? Okay. Pag ang mga bata no dili sila gakaon og pamahaw, which is very important kid atong breakfast kay that's where asa ta magkuha og energy. So kung ang bata mo eskwela nga walay Sulod ang tiyan. tiyan, so luya gid siya. Nga, dili po dahil siya makasabot, no? Yes, Correct. kay Sa gutom man klase. siya. Okay, ang iyang giunahon na ang kaniyang pagdaguok sa iyang tiyan. Correct. Okay. Dagan na nag-ingon, mga madam, nga mahal ang healthy food. Ingon sila. Tinuod ba kini unsa man nga barato nga masustansya nga pagkaon na makita nato diha sa atong palengke? Oo, bitaw no daghan yung ingon nga ang being healthy daw are expensive pero dili man niya siya tinuod nga naman pwede man gud ta makatanong we have a community or maka backyard gardening ta then pwede pud ta mo pili ang mga pagkaon nga barato lang sama sa gulay, prutas, saging, pila ra man ang saging, di ba? And also, magigita taog kanang high kung protein, dili kinahanglan nga karni,
baka. Magingana. So natay itlog, naatay kaning munggos. So daghan tay pamaagi nga makahimahimong healthy in affordable ways. Okay, ikaw partner. Ma'am, mga ma'am no, atong gina-offer o atong gina-promote good ning Pinggang Pinoy labi na nga atong Nutrition Council no. Unsa day meaning sa Pinggang Pinoy ma'am o ngano matawag ni siya nga kani healthy ni siya nga food di lang sa mga bata but appeal na sa mga adult nato. Ang bisin pwede po nato nga masampulan kung unsay dapat na naa sa unsa nang Pinggang nasa Pinoy. Pinggang Pinoy. Oo. Ang Pinggang Pinoy man jud it is guide na sa ato kung baga plato sa Pilipino nga dapat nato sundon. Pinaka-simplest guide nga diha makita ang tulo ka grupo sa pagkaon. Yes, Ang gitawag nato nga go, grow o glow. Correct. Then aside from that, kinahanglan na atong tubig. Giportion siya nga makita dinha sa plato ang atong go, which is atong rice. Dapat ang rice dili siya isa ka plato. Isa ka bundukan. Isa ra gid siya ka 1 cup rice. Yeah. So Then- isa ka kaldero, ma'am. Yes, dili. Mali. Okay. So, Tapos, importante gid nga nagigihapoy rice. Yeah. Bisan gamay lang nga portion. For Yes po. carbohydrate, for For- carbo. For Okay. the carbohydrates or ang source nato sa Go Foods. Then Go Foods. importante ang protein. So dili pod siya ingon nga ang protein isa pod ka plato. Portion ra gyapon siya. Then kung makita nato sa Pinggang Pinoy kung daghay nakakitaan na almost half of it is ang fruits and vegetables. So meaning to say mas dapat naghantag pagkaon nga mga prutas ug gulay. Pero ang nahitabo daghan ang kanon kaysa gulay ug sudan. So ang pinaka-importante nga gikinakalimtan ra ba dili ginato kalimtan ang tubig. Okay. So mo na Dapat inom siya. og tubig. Yes po. Dili Coke, ma'am. Dili. Okay. Bitaw, tinood man na, no? Pero sa ato manggod mga Pilipino, labi na kung kanang sakto lang income, no? Usay noodles ra ang ginasudan. Mas daghan ang mga kanon sa iba kaon lang sa mga bata, usay maglugaw ra. Unsa kay pwede na to mahatag sa ilang tip, no? Sa mga ginikanan na igo-igo ra pud ang kita. Yes. Para igo ang nutrition nga ipakaon sila mga anak. Okay, mabot magid ang time no bisan pag kanang ino nato nga naay dako-dako nga income. Pero kung mostly good nga wala nagi time nga wala gid tay ikapalit og pagkaon sama sa imong giingon sir na ang noodles lang. Mga processed food, Yes. dilata. Out of that noodles, we can make that food Healthy. Yes, Nutritious. nga nutritious Oo. siya. Unsaon man nato, dili ta magsalig na kanang noodles lang gyud. Kay barato ra man ang noodles no. Then kung naatay itlog, that is already a source of protein. Nabutag kamunggay. Yes, kamunggay. Mao nang importante gid kaayo nga naatay mga tanom sa atong mga palibot. Nga bisag sa paso-paso lang. So out of that noodles, butang nato siya itlog na igulay, so kompleto na siya. One Wala ni dish meal kanon. na siya. Pwede gyapon nga nagyapon siya Kung kanon. siya carbo. Na naman tay protein, naman tay koan itlog. Itlog. Oo. Okay. Then Kung sa napoy gulay. epekto sa lawas ani sa bata, kung everyday, mura iyang ginakaon, noodles, pancit canton, mga processed food, dilata, kay mura ba madali sa mga ginikanan ha, pag matug eskwelahan, perito diri, perito didto, o kung may ipabaon sa mga bata. Oo, so para sa ingana no nga mao gyud ni kasagari, mao gyud ba dali-dali na to. Pero pag-abutan sa eskwela dili productive ang atong mga kabataan. Correct. Dili gid siya disod na sila makasabot, kapuyo na sila og dali tungod kay dili sakto ang nutrition nga ilang nadawat sa ilang lawas. And aside from that, ang kanang mga bata nato nga wali saktong nutrition, dali ra gid sila sickly, kumbaga sickly sila. Dali ra da sila mataptan og sakit tungod kay walay mo fight nga kuan sa ila antibodies or kuan against sa mga preventable diseases ka ilang mataptan possible during sa ilang pag-eskwela. Pero kay kung ikaw ang nanay, Ma'am Lovely, no, mabaon ka sa mga anak, unsa kay mga posible nga pwede natin ipabaon sa mga bata nga matawag na to nga nutritious nga dili kining mga processed dilata o mga uban pa ang ating Pero pambaon. budget friendly. Budget friendly. Yes. Nga igo lang sa bulsa sa ordinaryong butuanon. Correct. One example po is out of squash,
kalabasa. So pwede nato na siya i-okoy. Butangan nato siya egg. So nutritious na siya kay na naman tay vegetable. So na tay vitamins nga makuha sa ano. O dili pod ko makaingon no nga dili mo kaon ang bata basta inanaon ang pagluto sa ano sa kanang squash. Kay dili naman nimo siya kuan nga gulay siya. It is because imo man siyang gihimong patty out of that squash. So pwede po siya squash gihimo siya patty, pwede pag hindi mo siya butangan og malunggay to make it more healthier. So pwede po siya himong pati butangan og kanang pan, no? Ban Yeah, para pwede po siya ipalaman nimo sa bread para butangan nato gamay nga ketchup kung mura gi atong naa sa balay. So may ana nga mga okay. What else, ma'am? Kana pa unsa pa may pwede kalabasa Kanang mga puso sa saging. Puso sa saging. Yeah. Even the munggo. Pwede gyapon ang munggo nga atong inanaon pagluto. Okay. Pero kasagaran sa mga bata, ma'am, dili gyud mahilig og gulay og prutas. So unsa pwede na to nga tips aron maanad sila og kaon og gulay o prutas? Kay sa kita nga dagko mo mangin atong ganahan sa karon pa. Pero tong gagmay pa ta, di kita ganahan og gulay, pruta Lagi. karne. So mo gani na mong giawhag ang mga ginikanan, ang families no nga as much as possible, we will not introduce sugary mga pagkaon as young 2 years old. Kay kasagari ra ba sa atong mga inahan, pag once nga makakaon ang bata, tagaan na din, introduce na dito og early nga mga lollipops, mga sweets, even baya kita, bas ganahan bagya gyud ang mga hamtong ug mga tamis, how much more ang bata nga. Pag batilawan na nila, dili na gina sila ganahan mukaon pa atong mga tab-ang nga mga pagkaon. So through that, kung mag-early tag-introduce sa atong mga kabataan, lisod na nato na ipugos ang atong mga bata nga magpakaon og gulay na gyud. So I think mo nag-encourage na mo ang mga ginikanan nga as much as possible, do not introduce early ka mga sweets sa atong mga bata. So in other words, Mama Riz, sa infant pa lang ang bata, dapat natong ipakaon gulay para mas malasahan niya ang gulay, maanad siya sa gulay. Dili kay mga tamis. Yes po. In addition po no sa gisulti ni Ma'am Love, from 0 to 6 months magud ang bata, that is exclusively ragid siya nga breastfeed dapat sa mamara. Then pagka 6 months sa bata, that is the time nga mo introduce na ta og pagkaon dugang. Solid. Oh yeah. Solid, Kanang hinay-hinay. So that time nga ang tawag na to is complementary. Kanang dugang sa kay dili naman na makasuffice ng gatas sa mama. So pag mag-introduce ta og pagkaon sa bata from 6 months, dapat mag-start kita sa mga gulay. Diha pa lang pag-introduce nimo mga mashed potato, mga tanan mga gulay without salt and sugar. Without salt Yeah. or sugar. Kay kung ang imong i-introduce din pagpakaon nimo una sa imong anak nanay sugar, nanay salt. Oo. Mao na siya mo registered sa palate sa bata na pag ipakauno nimo siya tabang, Di na siya ganahan. dili na siya ganahan. So, it is better na from introducing sa bata pag sugod na complementary, introduce na daan ang vegetables. Kay aron magkaanam og kadako ang bata, kabalo siya mukaon og gulay. But kung gi-introduce ninyo pag una kana ng mga tamis, Cake. kanang Brownies. Tilaw lang ka na, sabi ka mga parents kay, tilaw lang, Oh yeah, gamay lang. kana. Chocolate. Ya murag ang parents pa kay proud pa gid na kabalo na mo sip akong anak ko. Juice kana. Chocolate. Not knowing na dili siya maayo para sa bata. So magdako ang bata bisag kung saan magpakaog gulay. Di na gyud. siya maka- Kay pangitaon gid niya ang tamis. Unsa di ay naa sa tamis, ma'am, ngano maka-addict man sa bata. Tamis man siya. Sweet, lamig gid siya. Lamig Oo, gid yun siya. siya. Alright. Ma'am Love, unsa may timailhan sa bata nga kulang gid siya sa nutrisyon? Na may uban gud nga bata medyo himsog ang iyahang panglawas pero din pwede na to siya may sulti nga obesiya. Napay uban nga niwang pero tawag po nato nga unsa tagana kanang dili siya Malnourished. malnourished. Pero napoy uban nga
Actually, partner, apil ang height, which is stunting, di ba, ma'am? Mo na sa itawag sa nutrition stunting. Basihan po na siya kung malnourished ang usa ka bata. So, unsa may atong itimailhan gid nang ay kani nga bata malnourished or undermalnourished, unsa pa yung mga term na to, ma'am? Understunted, wasted, malnourished, undermalnourished. Actually, sir, dating mga ginabuhat man gyud within Timbang. Butuan City, yes, the Operation Timbang, which is tanan naton mga bata nga nagedad 0 to 59 years old, ginatimbang gid sa atong barangay nutrition scholars. And then gikuha ang Then, height. yes, gisukod ang ilang height, ilang weight, naapod tay. So, tana da sila na din, pag-generate ana, i-enter man na sa system, pag-generate ana, makita dito na kani nga bata is stunted, wasted, undernourished, malnourished. Pero na may system. So, na ay sa inyo, system ha? ana Okay. ang atong. So, bali sa inyong data karon, akala man mo nagdalag data, no? Pero kasagaran sa inyong nakita Si Ma'am karon. Maris daw. Oo, si Ma'am Maris. Unsa man kakadaghan ang matawag generally sa mga kabataan karon, unsay ilang status ilang nutrition? Actually, Butuan City's Operation Timbang result or atong nutrition situation, for how many years na po, nabilong ta sa very low na prevalence rate. So meaning to say, ang Butuan, dili siya inana kadako or kadaghan og malnutrition nga cases. But dili man siya nato pwede nga pasagdan kay kabasig magsaling na ta nga gamay ra. Pero Yes. kanang gamay nga number nga atong nga makita, pwede na siya kung dili na siya pagtagad, pwede na siya nga mahimong mas dako pa nga problema. So as of karon sa 2026, wala pa ikumpara nato sa 2025, mas mubo ta karon In kaysa other words, ma'am, daghay mga bata nga naa sa saktong nutrition. Yes. Oo. Yes po. Wala pa magud na human ato ang consolidation sa sa 86 barangays nga Operation Timbang result. Pero sa base sa partial, naara siya sa 200 kapin nga mga bata. So dili pa gid siya ingon nga na Alarming. nakataas. Dili siya alarming. Ang nabilong gyapon ta sa very low na Sa threshold. imong tanaw, ma'am, ngano kaingon ana ang result sa ato ang mga Operation Timbang, sa atong mga nakita karon nga resulta ba? Is this, kani ba siya is, mo ba ni ang bunga sa inyong mga paningkamot sa mga programa sa mga kada barangay? Unsa may inyong ipanghimo nga nganong ana naman ang resulta? Yes po. Kay naman tay mga programa nga ginahatag mga serbisyo para sa mga katawhan, no. So gapadayon man ang ato ang paghatag og mga nutrition education, paghatag mga serbisyo para sa mga bata ang atong immunization na siya. Then nagahatag po tag dietary supplementation sa mga bata. Napud tay micronutrient supplementation. Then napud tay mga one-on-one counseling pod sa mga mama, which is atong ginapaigting ang atong infant and young child feeding program. Which is nagtutok ta dili lang sa mga bata, didto ta nagsugod sa mga mama nga boros. Alright, okay. So, boros pa lang, ma'am, ato nang giatiman. Gi-educate, Yes, gi-edukar, oo. no? Aron unsay saktong nutrition sa bata Correct. para mudako siyang himsog. Daghan karon, ma'am, ang nay diabetes, high blood o cholesterol. Unsaon na to mga malikayan nato ni siya So, kaya pinaagi sa pagkaon sa nutrition. Nanata sa mga adults. Oh, pero napoy mga bata nga na Na yung mga diabetes as early as now kay hilig og tamis, no, diabetic na napoy uban mga bata nanay high blood pressure nakano ko nikitaan nga grade 9 high blood na. Ay, Oo. iga na nga mga cases, ma'am. Unsay Unsay dahilan? posible? Posible nga. Oh, yes, oo. Hinungdan nga nung Genetics? ana. Pwede po siya genetics, no? And aside ana is, pwede po siya lifestyle sa bata. Nga nakuha gyud niya tungod kay Mao sa sama sa nakitaan. atong wala may lang niya sundan, then ang preparation sa ilang food, Food. sa ilang pamilya. Isa po da siya. Nga labi na kay kung kanang taas pug cholesterol, no? Napay bata nga taas og cholesterol or kita ra mga hamtong ang naagi tag-as kog cholesterol kay may ligtag oily foods.
Oh, nabi mga bata. No? Wala. Siguro magginhanglan pag silang test para answer no. Pero posible ba? Posible na siya, ma'am? Posible. Ah, oo ba? Kay, Pwede ba? as the years goes by no atong generation, kung atong makita karon ng mga bata is wala gyud physical activities, more on screen time, nga na. So possible, there's possibility nga makakuan gid sila og at the young age makakuan na sila og taas nga cholesterol. Okay. Sa karon ma'am no kay labi na karon feel na ginato ang pagsaka sa presyo, sa gasolina, syempre mo domino effect man na partner no, labi na sa presyo pud sa pagkaon. Yes. Unsa kaya itong mga practical tips sa mga ginikanan, labi na kung tight ra pud kay ang budget no for food. Unsa may angay dapat niya i-prioritize nga dapat na mga pagkaon niya paliton aron magpabiling healthy iyang pamilya, ang iyang anak, ang iyang bana, ang iyang mga igsuon, ug kinsa baka na yung makauban sa iyang balay, bisan limitado lang ang budget. Ay ganina nagsuot ni mga ganina. Pero I think unsa pa mga other practical tips if ever for example na kay 1,000 pesos nga budget for food in 1 month, kaya ba na? Hoy. Hoy, tapos ang imong anak Or 5 ka buok. 1,000 per week. 1,000 per week nga budget. Kaya kasagaran magod sa mga nanay, ang una gila pa ito na buwad, unsa pa man. Kang dali ra luto, noodles, no, canned goods. dilata. Kay mas makadaginot. Pero kung ikaw si nanay, dagantag 1,000 pesos, unsay mga practical na paagi nga makaingon gid ta nga kanang ipamalit is nutritious. Dili ni siya katong mga junk nga foods. Charot, junk foods. Oo. Naglisod si Ma'am Maris og analyze. Okay, lagi kay gamay ra gid kay 1,000 no. Wait, sige, bali naman Okay. ang ideal gyud. Oh, ay dili ko kaano kung sa ideal gid nga pila gid atong maano. But atong tubagon ng ingon nimo sir na kanang maura ni atong budget, Oh, how maura to ng make budget. it first of all mo palit ta og pagkaon kanang local lang. Locally kung nainsay na sa ato ara nga affordable ra. Kanang dili mahal pero kabalota nga naay say makuha nga nutrisyon. Then another tip is kinahanglan gid ta ang matagbalay mananum ta og mga gulay. Yes. Correct. Correct. Kay nga naman para kung naa na kay gulay, ang subak nalay atong pangita o paliton. So dili siya inana ka ano. So bisag unsa ka gamay, dili gid rason nga kung mingon nga wala kay kwarta mo nang di mo kakaon og nutritious nga pagkaon. Isa pod nga hinungdan is ang mga ginikanan. Ikaw as a mama, ikaw man ang mag-produce sa pagkaon. So ikaw ang magpalit, ikaw ang magluto, ikaw ang magpakaon. So dapat kabalo ka mo diskarte bisag unsa ka gamay sa imong kwarta nga i-budget para sa pamilya. Yes. Pilion gid na dapat ang kanang nutritious nga pagkaon. So dili gid kalimtan ng sayon ra gid kaayo ng kanang itanom sa palibot na lang kay malunggay, alugbate, kana ra gong mga makamote, bisag may gulay-gulay ra man na, pero daghan kay tag makuha ana nga vitamins and minerals. Correct. Alright. Bitaw, no? Ma'am, speaking of kanang katong, ma'am siyang faith garden nato man no, o Yes backyard po. gardening nato ma'am no. Kumusta ang updating nato sa mga barangay sa atong faith garden ma'am? Okay. So far po no, gawas sa kanang household nga garden. Yes. O naapud ta karon anang gipaigting pud nang ato ang communal garden. So kanang sa kung makalaag mo sa mga barangays, makita gid nimo nga bisag kana lang makpe ng malunggay, alugbate, makita gid nimo sa mga kadalanan no sa maskin sa matag panimalay bisan og sa kanang recycled lang na mga ano kanang mga patapon na nga mga gamit kanang plastic sa tubig napagani uban nga kanang mga gilabay na nga mga pantalon, mga bags, Yes. mga inana. So akong giawhag ang mga atong mga lumulupyo sa butuan no nga kanang ipadayon lang nato ang pagbuhat sa atong panimalay og kanang magtanom ta kanang ato bang ugalion nga bisag gamay naa sa atong panimalay kay that is one way to secure our food.
Correct. Alright. So, kanina ma'am, kanina yung mga programa mo ni sa mga best practices karon sa Yes po. City Nutrition. City Nutrition ba na? City Health Sa City Health Department. Department. Aside, Ana, unsa pa may mga pwede na to ma-highlight nga mga programa nga mga best practices sa inyong departamento, ma'am? Okay. Sa akong giingon na kaganina, no, ang isa nato nga best practice nato is ang pag-operation timbang yun. Kay Okay. diya man gud nato makita na kanang kung unsa gyud nutrition situation sa Butuan. Okay. Then ang pagpadayon sa paghatag og serbisyo sa atong health, no, ang immunization, mga prenatal, isa man na siya sa atong ikapanghambog nganong wala ta gamay ra ta og cases. Then nagpadayon po isa po sa atong best practice is napadayon gyapon atong dietary supplementation. So naa na siya. Then we have also that micronutrient supplementation, so padayon gyapon siya. Then ang atong mga napod tay mga capability building sa ginabuhat para sa mga BNS for their continuous nga learnings para ma-impart nila di sa community. Yes, okay. Sa inyong observation, Ma'am Love, unsa may kasagaran nyo nakita nga mga bad habits sa mga Pilipino in terms of pagkaon nga makaingon ta nga imbis kay healthy na unta na git na makaingon na unta murag dili naman healthy. Parang ano ba? Unsa ba? Nagsalad ka, pero Nagsalad ka, nag-coke ka. pero nag-coke ka. No, ya. Naglikay ka og Nagpinggang Pinoy ka, pero coke imong partner. Oo, yang imong dessert kay cake. Murag half plus kanang dako pa gid kang cake ang imong gikaon. Unsa mga kinakita atong mga Healthy na unta. bad habits? Ay, hindi mo tada do. Bitaw, no. Hay, actually, sir, nanagida sa ato nga, murag, ang atong poor eating habits is, kuan gid murag mo nagidas ka sa gari nga, mao na tanan ng maayo na tanan sakto na ang pinggang Pinoy pero ito yung si ma'am nga sugary litro ang drinks gitmo. food. Oo. So isa gid na siya nga problema gyud sa ato nga bisag kabaluta nga sakto na dapat dungagan pa gyud nato saya kay total narabas sa ato mentality nga ay kuan na bitaw ni healthy na bitaw ni kaon sagulan ako gingani nga mga drinks gagamay. So ikaw, ma'am, nakaian. Ikaw, Ma'am Mary, so sa po kayo imong mga nakita nga mga bad habits or bad eating habits? Oo, kanang isa po na ako nakita, no, kay kana manggong through social media. Oh, isa po na siya nga. Mukbang. Yeah, isa po na siya nga. Kagutom ra ba na, ma'am? Yes, imbis kay healthy na, galing lang kay naman ko nakita didto mo ilang may kaayo ilang kuan so adto ta didto. So which is kana bang gusto ta mo explore, mo experience ana biskay naanan ta natasakto nga way of eating mayo na atong kanang nakasunod na ta sa pinggang Pinoy galing lang kay naibag-o didto lami kaayo ilang kuan nya anli ra ba siya so muna siya isa makadaot kay mo experience man gid ta. So in other words, at magpikit ato na lang ikuha atong mata nga di ta mo tan-aw, ma'am, no? Kay para di ta matintal nga Pag wala pa mukaon. na ang mukbang, pasus na Pasok scroll. sa line ka. Labi na ako mahilig og anang tambok, no? tambok. Kanang sobra ka tambok. Okay lang tamo kag tambok, pero not too much. Limited lang yun niya. So, match box lang siya. And aside, pod sir, kay hilig po ta og mga oily. Oily no? foods, Easy ra correct. magyud magperito, magkuan sa balay o mas dali-dali siya kumpara sa imo batong dungagan og sabaw-sabaw. Kaya na. So isa pod siguro na siya. Para sa itong nga ingon nga, miss kay healthy nung tana, more din na healthy. Labi na ng saging. Di ba? Nga, imaruya, Peritohon sobra, dayon nimo. Tapos but niya kasukar. Napagi-condense. Napagi-condense, no? Oo. So, So, mingi nga na, Nag-drizzle pa kag content. pwede naman ta na dungagon na lang. Yatos no ginamos. Oo. Mura gihapon. Ay, parat yapon. Ito, so mangingi nga na nga mga butang. So I hope no ato mga kabutuan no nasa makatunan karon sa atong discussion. Kay usahay manggod ka na makaingon sa nga healthy man mo ikaw ni kay saging na mong ikaon healthy man pero ang ituslo is ginamos in which grabe ka parat. So makadaot mo siya sa atong lawas. Mingon po tang healthy man mong kaon kay kuan man kaning unsa na kanang
gamay ra ang calorie, taas ang protein, pero sobra po yung gikaon. Kung nikaon po kag karne, halos gianli na nimo ang karne, which is dili po siya maayo sa imong lawas. Dili siya balance. Oo, so dapat balansehon gyud. balance gid siya. Balance So, dili gyapon na to what-on ang kanon. Bisan gamay lang siguro 1/3 portion of the plate na agid sa kanon kay importante siya for energy. Kay magluya atong lawas so wala pud tay calories. carbo, Yes. no? Bisan gamay lang. Tapos daghan portion sa karne o protein o sa gulay. Karon ma'am nga as we celebrate Nutrition Month, doon na ba tayo mga activities sa City Government of Butuan, sa City Health Department. Nga unsa na to nga makaapil ang ato ang mga kaigsuon ng Butuanon sa ato mga activities kay basin maingon sila nga kita-kita rin nag-celebrate. Okay, so natay mga activities this July for the whole month of July, no? So ang atong tema kusang basahon para sa sige, go. tanan. Sige, Kay, go. Explore lang, ma'am. Nagsige na tag hisgot og nutrition month, pero wala na to naisgutan. Correct, sa ang tema. Yes, ma'am. Okay. So, ang tema is sa PPAN or Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. So, naa siya sub-theme na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. So, Wow. so dili lang kung atong nutrition ang Apil ang atong environment. apilang environment. That is why we are promoting yun nga magtanom ta, then mag-waste, dili ta mag-waste og pagkaon. Correct. Okay. So, mao ni siya ang mga nakaahanay nga mga aktibidades no sa tibuok bulan sa July. So, July wala. Eating contest o mukbang nga okra. Okay, sugod kay gahapon no, July 1. So ang matag barangay nato naghang mga streamers sa atong tema. So including po diri sa city naghang pud ta. Then by July 6 kanang mo ni siya ang ato ang kick-off sa Nutrition Month, which is ang Butuan is the host kay joint siya sa regional nutrition launching. So ang mga taga Caraga, mga local nutrition committee of Caraga, muanhi sa atong Takbayan para makilambigit, makigsabay sa celebration sa launching sa atong Nutrition Month. Ipahigayon ni karong July 6 diri sa ato ang conference 2 and 3 sa City Hall. So kani siya salmutan ni sa regional National Nutrition Council, then sa entire Caraga, so na mga bisita nato nga moabot. Then aside ana, on that 6 pod, ang Butuan City is naapod tay from 5:30 in the morning naatay Holy Mass nga pagabuhaton dito sa Cathedral. So mao na siya ato activity karong July 6. Then naatay Nutri Zumba sa 7 o sa 17 sa SM City Butuan. So giawag na ko ang tanan nga kadtong gusto moadto lang sa SM para mo join kay isa pud ni sa importante gid sa atoa nga kinahanglan ang healthy lifestyle nato sa gulan gid nato og mag-exercise ta kanunay. Then on July 8 naatay Nutri Planting. So mag-tree planting ta, wala pa lang namo siya ato rang i-post unya ang asa gid ang final nga venue. So pwede gid ang tanan mo join sa pag tree planting, as well as kung dili man gani bisan diha sa inyong palibot, sa inyong mga panimalay, kung naa mo'y lugar nga pwede ka tamnan, magtanom ta og prutas kung dili mo gusto og mga kahoy, kay ang prutas mamunga, mapakinabangan gihapon. Alright. Then on July 9 naatay contest which is regional siya na ay gitawag nato na Lutong BNS sa Caraga. So we have from entire Caraga na ay mga contestant nga mga barangay nutrition scholar nga mag-appeal para sa cooking contest. Dito ni siya pagahimuon sa covered court sa Agusan del Norte sa Capitol. Then on July 28, diri sa City Hall lobby, naatay
Tabuhong City Hall. So akong gihawag pud tanan no nga muanhi diri sa City Hall para makapalit pod unsay produce nga gidala gikan sa mga barangays. Then at the same time mo po ni siya ang culmination program and awarding sa ato ang Butuan City. Then aside from that, gikan sa July 2 to 31 na ay mga barangays nga gapahigayon pod og ilang kaugalingon mga Nutrition Month nga celebration. Then gakandak pud ta og gapahigayon pud tag mga nutrition information education ang atong infant and young child feeding program. So naay mga barangay nga gaset ana nga mga programa og nya naapoy mga serbisyo nga uban nga sabay sa maong programa. So mao to tanan sir ang ato ang 1-month celebration. All right, good luck sa inyo, ma'am, sa inyong opisina sa City Health Department. Kaya ano, daghan-daghan, ubay-ubay sa itong mga activities. So, I'm sure nga kanang it will take time, no? Ang preparation na nakano sa inyo nag-prepare mo 2024, charot. 2 years in the nila making. last year. So, syempre, no, ila po nang gipang ano kung unsay mga pwede nga mga activities nga pwede maka-appeal ato mga kabutuan. Ma'am Lovely, before ka na mubuhi anong si Ma'am Maris, unsa may atong mga mensahe no sa atong mga kabutuan nga magpabiling healthy, dili lang karon nga nutrition month, kundi dapat matag adlaw. Oo. So, akong giawhag ang tanang Butuanon, no, nga being healthy is not expensive. Kung mag-choose kayo tag healthy nutrition, kinahanglan yun na ito ihatag ang isip usa ka ginikanan, isip usa ka pamilya, kinahanglan na ito nga atong hinumduman nga ang nutrition, ang sakto nga nutrition makahatag sa atong lig-on, maayong panlawas, bakalikay sa atong mga sakit. And of course, kinahanglan po nato siya sagulan o physical activity, exercise, inom daghang tubig, labi na karon nga init ang panahon. So, ikaw, Ma'am Maris, kay Dugang. Padugangan jud. Si Ma'am Maris po, unsa may mensahe, ma'am? Okay, so sa tanang lamulupyo diri sa Butuan no, ang nutrition is dili siya pribilehiyo. Kinahanglan gid siya nato. It's a human right po siya. So kinahanglan nato ang cooperation sa matag isa sa mga ginikanan yun. Atong dumduman nga ang nutritious nga pagkaon dili nagbase sa kadak-on sa income sa kwarta, kundi ang sa ato unsaon nato pag hanay or paghimo og mahimong nutritious ang ato'y pakaon sa atong pamilya. Kay kita nga mga mama, labi na ang mga mama dako gid kay rule sa family. So sama sa gingon ni Ma'am Love, stay healthy. Dili nato walaon ang ato ang pag-exercise, i-appeal gid nato siya sa ato ang ano. Then ang pagpananom gyud sa matag isa sa panimalay, kinahanglan nato na siyang ano atong batasanon kung wala pa ganing karon hinahinayan nato bisan sa mga lata lang inana. Tapos sa pamaylain akong ika-istorya, mora to kanang kanang magtinabangay kitang tanan para sa malambo sa kalambuan sa Butuan City. Alright. Para himsog ang tanan. Okay, thank you so much, Ma'am Maris ug Ma'am Lovely no sa ilahang insights, sa ilang mga ipang-share sa ato nga mga information kabahin sa Nutrition Month. Okay, as what Ma'am Lovely said kanina, dili man kinahanglan maging expensive, no? Aron makapalita o kaunta og nutrition nga pagkaon. It's about planning, no? Planning a meal in 1 week is difficult. Being a mother, being a nanay, muna yung pinakalisod nga trabaho. Kanang pagplano sa pagkaon. Kaya I think muna kulang sa ato mga Pinoy. Ganda bang planohon ba? Lunes, unsa kaya tusod ang sira ba tagtanga? Unsa ba ko ipakaon og masila? Oy, tortang talong ba ka ha? Magtinola ba ko? O nya, masuman ang mga bata kasi si Manora gihapon ato mga menu. Maadobo na pud ma? Oo, babalik-balik lang. So, let's explore. Gamito na to ang social media sa pagpangita o mga other pa nga mga pagkaon like sa YouTube, no? Nanay social Pangita ta, media kasi sige kag pang chismis sa social media o pang
sige pang chismis dig pangitag mga kinsa mo pwede ko ano tan-awon no. Yes. Atong i-maximize ang atong oras. Mangita ta og mga creative way. Creative way na makaproduce tag mga snacks, pagkaon na atong butang sa atong lamisa. Naganahan ang mga bata nga bisan di mo kaugulay, makaingon siya, wow, parang lasang karne ang akong gikaon. Diba just like ang mga vegetarian, mahilig biya sila mga murag meat pero gulay siya gikan, no? Pero ang iyang kuan is mura siya karne ug lasa. O gluten, sa mga nana. So, I think it's up to us nga mga parents na dapat makaproduce ta og mga nutritious, creative food. Kay it's not enough lang. Mingan ta, pakalatog kalabasa. Mingan ng bata, kalabasa. Diba? Pakilid. Magprito like itlog ang anak. Oo, anak. So, wayan na ba? So, I think, dako ang responsibilidad ang usak ginikanan. Correct. Sa pagpakaon na to sa itong mga bata. Kung sa ito isang-sang sila mga baba. Kay, alam mo, importante gid kayo na kanabang, makaibalo ka ba nga, ay, sobra naman to. Overeating naman akong anak ko. Isa may kag-healthy ang egg, pero gipakaon mag isa ka tray. Basta mo taas yung cholesterol anang gipakaon mag isa ka tray. Morning, mo itlog. Sa udto, itlog. Sa panihapon, itlog. Kaya kayo wala mangyayari may pakaon, itlog na lang yun. Itlog na dali mapalit. Oo. So, dapat gid ato silang explainan, pasabton nga ang gulay, naa na ikahatag nga maayo sa atong panglawas. Kay kung kulang po tawag education ba nga, anak, ayaw yung taon na is na ba ang gulay? Kay gitanong ko pa ba na, baya na diya sa atong tugkaran. Isa pa ang gulay, dako na ikahatag sa ato ang lawas. Manindot imuhang pananaw, munindot ang imong skin. No? Di na ka maglota. No? Gulay na, sapat na. No? So, kana po manubra po og kanang sobra na po kay healthy mo anak mo nambok man sad siya. It's because lahi na siya nga healthy, dili siya healthy, no? Kung dili nanubra siya kay tungod puro tambok ang imong gipakaon, nambok po nimong anak, no? Kana mga sobra ba? O say sobra pod atong gipakaon sa atong mga anak. Sige na mo kog yaw-yaw diri partner. Ay sige na kay mix ana. So una kita magbulag-bulag, no, mga kabutuan ato hinumdumon nga ang insaktong nutrisyon ang pundasyon sa himsog, productive ug malipayon nga kinabuhi. Siyempre, ang nutrition di lang concern sa matag bulan sa July, para sa kinika lifelong commitment. Correct. So, atong i-promote ang balanced nutrition, active lifestyle. Motong ingon ni Mama Maris nga lihok-lihok po tagamay sa itong mga lawas, mag-exercise ta, walking, Zumba sa mga running, mama. zumba, no, pasingot, aron balance ba? Kauntag nutritious, o nga maglihok-lihok pagid ta, manindot kaya itong skin. So, ato ang paminaw sa ato ang panglawas. Likay ta sa sakit, no? Aron mahimo tang active lifestyle. Ang himsog atong community pinagi sa informed food choices every day. Daghang salamat mga kabutuanon sa itong puwersa sa Butuan City Public Information Office sa Coast Richmond Dinayon. Ogo si Graciel Gorgoya og mag-uban na usab kita sa laing edisyon sa Butuan Action Teleradyo sunod semana. Palihog sa pag-like sa ato ang official Facebook page sa Butuan City Public Information Office, Instagram, X, o pag-subscribe sa atong YouTube channel. Pakita lang Butuan City Public Information Office. O sa katong karon pala nakakita, mga mare, pare, mga kabutuanon, ay kabalaka, kaya pwede magiging matanaw gihapon ninyo atong episode Karlawa. Makita gid ninyo si Ma'am Lovely ug si Ma'am Maris. Pwede magiging po yung ma-replay ang atong episode Karlawa. At wala sa among YouTube channel, Butuan City PIO. O type ang date Karlawa, July 2, 2026. O magawa sa dahil ang episode na to Karlawa. Sa ito pong puwersa City Executive Management Department Public Information Division sa pagpangunan ni Attorney Joseph Ian B. Sabado sa mong Division Head kasi Mami Chico Makinao de Jesus. Dahil salamat sa iyo pag-uban. Advance happy weekend sa iyong tanan. O bye-bye!